Eto nga kabady, samahan nyo ako mag-travel ngayon sa Manila para bumili ng tsinelas mga kabady ko. Sa puntong ito mga kabady ko, nasa loob pala ako ng bus papuntang Maynila na at nasa kagitnaan na pala tayo ng expressway mga kabady ko. Hindi ko na pala dinala si Bunsoan dito mga kabady ko kasi mahaba ang biyahe at mahirapan ako sa mga daladala ko kung sakali. Kaya nagpasya na lang ako, naiwan muna sa aking tiyahin ang aking anak mga kabady. Pababa na rin pala ako ng bus dito mga kabady. Nandito na pala ako sa Hilpuyat na station ng LRT mga kabady ko. At hanggang dito na lang muna sa bungad at lalakarin ko na lang papuntang station ng LRT ng Hilpuyat mga kabady ko kasi bawal po talaga ang doon talaga siya bumaba sa malapit sa LRT station. Bago pala ako makyat dito no tuluyan mga kabady ko, dumaan muna ako sa nagtitinda ng candy at bumili muna kasi nahihilab na talaga ang tiyan ko mga kabady ko. Nung nasa bus pa ako mga kabady ko, nakaramdam na po ako ng gutom pero tinitiis ko lang muna. Pagbaba ko sana kakain muna ako ng Paris Mami kaso nga lang po nakita ko na po yung oras na nagmamadali na talaga ako, dumiretso na po talaga ako sa taas. At ang naisip kong solusyon muna mga kabady ko bumili ng hindi pampawi ng gutom. Nakabili na rin pala ako dito ng ticket ng train mga kabady ko. Buti na nga lang kamo, hindi mahaba ang pila ng pagbili ng ticket mga kabady ko kung sakali. Naku, Diyos ko po, magiging imbierna na naman to ang inyong mga kabady. Haha, imbierna talaga. Uy, ano yun? Parang may something ata yun. Ang nakakatawa pa dito mga kabady ko, nung una kong nalapat yung aking ticket sa machine, ayaw pa magbukas. Napansin nga ako ng guard dito mga kabady ko, na unang punch ko hindi bumukas yung aking daanan. Buti na lang sa pangalawang punch ko, ayun, bumukas at dumiretso na po ako sa loob. Hahaha. Nakababa na pala tayo sa mga oras na ito mga kabady ko at dito tayo sa station ng Carriedo Station mga kabady. At pinauna ko na pala yung mga kasabayan kong bumaba dito sa station na ito mga kabady ko para hindi magsikipan at hindi po kami magtulakan. Nung lahat na sila ay nakababa, sumunod na rin po ako mga kabady ko at chill lang kasi wala akong kakagaw sa daanan. Mahirap na kasi mga kabady ko, baka masagi tayo ng iba dyan, gutom pa naman tayo kaya baka biglang uminit ang ulo natin. Joke lang po mga kabady. Dami naming bumaba dyan mga kabady ko, parang hindi nauubos yung mga tao. Malapit na rin pala tayo dito sa baba mga kabady ko. Maglakad-lakad na lang po tayo kaunti para makahanap tayo ng jeep na masakyan papuntang Divisoria mga kabady. At dito na pasakay na tayo sa jeep mga kabady ko. Mabuti may nakaparada dito at yun, nakasakay tayo agad. Medyo matagal-tagal na rin pala tayo hindi nakasakay ng jeep ulit mga kabady ko. Kaya nahuli na naman tayo at hindi pa natin alam kung magkano na yung minimum rate ng pamasahe ng jeep mga kabady ko. Paano naman kasi puro naman e-bike yung sinasakyan ko, walang pamasahe yun. Libre mga kabady ko, ako pa yung driver. Kaya ginawa po natin dito mga kabady ko, simpleng tanong lang po tayo dito sa katabi natin kung magkano na po yung minimum. At buti naman ay pabulong din siya, nagsabi sa akin kung magkano ng minimum. Pala 13 pesos mga kabady ko ang minimum rate ngayon. Naging silbing taga-abot pala tayo ng pamasahe dito mga kabady ko kasi nasa malapit po tayo sa driver na nakaupo. Naging instant conductor tayo sa ilang mga minuto lang mga kabady ko. O, di ba experience din yun? Enjoy na lang natin habang tayo nasa loob ng jeep mga kabady ko hanggang makarating tayo sa ating pupuntahan. May napansin pala ako dito sa harap ko mga kabady, si ate na may katawagan sa telepono, parang galit. Hahaha. Pinapagalitan yung kausap niya sa kabilang linya. Ay, hello ate, kung sino ka man, nandito ako sa harap mo, wag mo ako pagalitan din. Wala naman tayong pakialam doon kung sino kausap niya sa kabilang linya, mind our business na lang. Pababa na pala tayo dito sa jeep mga kabady ko dahil nakarating na po tayo dito sa aking pupuntahan at sadya na bibilin mga kabady ko. So nagsimula na nga ako maglakad dito mga kabady ko mula doon sa aking binabaan at papunta doon sa street na aking pupuntahan. Dahil sa street na ating pupuntahan mga kabady, doon tayo makapamili ng aking sadya na mga bilihan ng tsinelas. Regular customer na rin kasi nila ako doon kaya di na ako pumupunta pa sa iba. Satisfied naman kasi po ako sa service nila pag namimili po ako sa kanila. Todo assist po sila kahit na maliit o malaki na halaga ang bibilin mo sa kanila at hindi sila namimili ng customer na kanilang siservisyohan. Patuloy pala tayo sa paglalakad dito mga kabady ko at sa tansya ko malapit na tayo makarating sa ating pupuntahan at medyo nalibago po ako kasi maraming mga establishment na inaayos po dito sa street na ito mga kabady. Medyo matagal-tagal na rin kasi na hindi ako nakabalik dito mga kabady ko, gawa nawalan ako ng puhunan sa tsinelas. Ngayon naman at nagawa natin ng paraan na maibalik ang puhunan natin sa natuloy-tuloy na yung kitaan natin sa tsinelas at ma-maintain natin ang puhunan nito mga kabady ko para lagi po tayo makapunta dito sa Divisoria at makapasyal pa minsan-minsan. Tanggal stress din kasi yung mga kabady ko, gawain natin mamimili sa labas para maiba naman yung ambience natin at makakapag-relax po tayo at makapamili po tayo ng ating gusto at makapamili ng mga gusto natin sa labas. So ayun kabady, andito na po pala tayo dito sa bilihan ng tsinelas. Namimili na pala tayo dito kung ano yung ating bibilin at saka hinahanap ko mga dati kong
binibili rito mga kabady ko. Yung alam ko pong patok po sa mga mamimili at lagi nila binibili po sa akin ng mga tsinelas. At nakikita ko naman ngayon dito mga kabady ko, ang dami nilang bagong dating at bagong mukha ng mga tsinelas. At napansin ko rin po yung mga dati kong binibili wala na po. Napalitan na po sila lahat ng mga bagong style ng mga tsinelas ngayon. Isa, bababa. Paano nga kayo sa ano din? Isa? Oo. Isa din. Guys, ito. Yan, 90. Try mo. Sige, tingnan natin. Saka itong babae. Kasama na rin. Ano lang yun. Yan. Ang babae ito na. Sige. Ito din ah. Ipit. Pwede na ito. Tapos, patry muna ako, ano? Baka sumobra ako. Kain ko muna. Sako plastic. Sako. Sako lang yung presyo. Anong plastic? Pag sako, baka mahirapan ako. Ano? Plastic muna na kayo. Wala uwi. Batangas ba? Ano sa likod? Basta, isa lang. Sige, sige. Pag daming plastic, dami mo bilain. Sige, sige. Baka naman di ko kayang buhatin pag ano, isang buo na. Baby. Okay. Daling ko daw. May large yan. Okay na to siguro. Dagdag ko to pag ano. Daling ko na doon. Okay, dagdag mo muna. Iyan ko muna kung magkano inabot na para. I-total mo daw kung magkano daw sinagdag daw tumadaw. So dito nga mga kabady ko, pinabilang ko muna at pinakalkyo kung magkano na inabot. Baka sumobra po tayo. At hindi nga po tayo nagkamali mga kabady ko, sobrang sobra nga po. Simutang dala nating pera na cash at nag-withdraw pa po ako sa ATM para madagdagan lang po. Pwede ko naman sana ibalik yung iba para hindi na ako kailangan mag-withdraw. Inisip ko na lang mga kabady ko, mabibenta din naman to, magiging pera din naman to. Kaya sabi ko, sige na lang. Kaya naghanap muna ako ng mawi-withdrawhan mga kabady ko para mabayaran ko na. At salamat naman ay nakahanap naman ako ng ma-withdrawhan through GCash nga lang. So ito na lahat ng mga pinamili ko mga kabady ko. Isang sako na siya. Nalula nga ako mga kabady ko nung makita ko. Sabi ko, aba, paano ko kaya dadalhin ito? Pag tricycle ko ito kabady papuntang LRT, hindi kasya. Ang tagal ko nga dito mga kabady ko makahanap ng tricycle. Paano naman kasi ang mahal nila magsingil? Pakalapit lang naman ng Divisoria to Doroteo Jose mga kabady. Sinisingil ba naman ako ng 300? Naku! Buti na lang may dumaan na e-trikes na walang laman mga kabady ko. At siningil lang niya ako ng 150 mga kabady ko. O diba, kalahati ang nawala. Kaysa sa single ng tricycle kanina na 300. Naku, napakabuhaya naman yun mga. Wala na nga ako natirang pera dahil napunta lahat sa tsinelas tapos ganyan pa siya maningil. Nawaran ko siya ng 150. Ayaw pumayag talaga mga kabady ko. Kaya iniwan ko na lang yung tricycle na nakatunga nga doon. Bahala siya. Imbes na kumita na siya mga kabady ko, wala tuloy. Dahil binuburaot niya lahat ng mga customer niya. Hindi naman kasi makatuwiran yung singil niya. Mabuti sana kung napakalayo ang lapit laang. Oy, hindi ko naman nilalat lang lahat ng tricycle driver ha. Mga ilan-ilan lang talaga na gano'n ang ugali. Nananamantala sila pag alam nila dayo yung tao. Eto na nga mga kabady, nakababa na po ako dito sa terminal ng bus. At talagang nakaramdam talaga tayo ng gutom dito mga kabady ko. Kaya pumasok muna tayo ng 7-Eleven. Bibili muna tayo ng ready to eat na pagkain dito. Pinili ko lang pala dito mga kabady ko yung pasok sa bulsa kasi wala na nga tayong pamasahe. Humingi na lang po ako sa asawa ko dito para makauwi lang ng Batangas. Dito lang din pala nakapwesto si Mrs. sa malapit sa terminal ng mga bus mga kabady ko. Kaya buo ang loob natin na mawala ng pamasahe kasi nandyan siya. Galing na rin pala kay Mrs. ang pinamili natin ng pagkain mga kabady ko. Hanggang dito na lang mga kabady ko. Thank you for watching at God bless us all po sa ating lahat. Bye bye!